Yo, what's up totoo mga inday? Panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O, ito na pala yung mga nangyari sa araw ko totoo mga inday ho. Daw masasalaan man ako na may asawa kag 5 anak nito yaman. O, pasensyahan nyo na pala itong mga pananalita ko dito to mga inday ha, dahil negrense ako. Tapos yung dialekto ko ay hiligay nun. At para nga pala sa kaalaman ng lahat, for entertainment lang po itong mga contents ko ha. Kaya wag nyo namang siseryosohin ang yung pananalita ko at mga biro ko dito. Gusto ko lang namang magbigay aliw sa mga tao, kaso yung ibabi, ang hirap pasayahin. Kung magsiseryoso gid kayo, ako na lang seryosohin nyo. Bali ngayong araw pala mga tutuog mga inday, ilalako natin itong sitaw. Dapat maaga pa akong makapaglako ito mga inday para yung mga tao ay hindi pa nakaluto ng kanilang pang-agahan at siguradong makakabili sila sa atin para may uulamin sila. Kaya nagmugmog na lang muna ako dito to mga inday at naghilamos at mamaya na lang ako kakain dahil dapat ay makapaglako ako ng maaga. Pagkatapos kong magbihis dito to mga inday, inayos ko na muna yung mga gulay sa may tricycle. Sabi ko, mabilis lang naman itong ibinta kay kaunti lang naman itong sitaw. Nasa 26 na bigkis lang naman ito at 3 kilo lang naman yung ampalaya. Ikalawang anihan pa lang kasi namin ito ng sitaw at ampalaya to mga inday, kaya kaunti pa lang yung bunga. Pagkatapos nun ay nagsimula na ako sa paglako dito to mga inday. Itong buong barangay namin iniikot-ikot ko ito kahit nasa kasulok-sulukan kag mga katagu-taguan ay pinapasok ko talaga iyan para maibinta lang itong gulay. Yung presyo nga pala ng isang bigkis na sitaw dito to mga inday ay nagkakahalaga ito ng 20 pesos. Tapos yung ampalaya ay 50 bawat kilo. Dito ay uubusin daw ni Nanay Mayo yung mga ampalaya ko to mga inday. Noong pagkilo na namin dito, abaw, nagakarap-karap yung mga numero dito sa may timbangan. Daw hindi pa yan magpapapasugot yung timbangan ko na uubusin ito ni Tita Mayo yung ampalaya ko. Sa bagay, may ayo pulo mo. Hiniram na lang namin yung kanyang timbangan at doon na lang kami nagtimbang Sa ganitong trabaho to mga inday, hindi naman po sa pagmamayabang, pero nasanay naman ako sa mga ganitong trabaho. Kung hindi kasi nauubos sa may merkado ang mga ani naming gulay, sigurado na pagkahapon noon, maglalako agad ya para mapaubos mo lang yung gulay. Tapos makakaapak ka pa rin sa presyo ng gulay na hindi ka bala malulugi at makakabawi ka bala sa iyong ginastos. Tapos dapat ay makapal ang iyong mukha para sa mga ganitong trabaho to mga inday. About advantage din pala kung walang hiya ka no? Kay tulad nito. Baklan mo ko balatong para magwapa ka talogang. Mukha lang na perme. Ilang balatong mo din? Ato? Galing kay itong si tita itong mga indaya kay hindi na tumatalab sa kanya yung mga intuanay namin dito. Pero kay bumili pa rin siya Kung hindi sa kasi bibili, wala siya sudaan Kag sa totoo lang bala totoo mga inday haw, hindi talaga yan maiiwasan na sinasabihan nila ako na ang sipag-sipag mo naman, ang gwapo-gwapo mo pa. Mabuti tani kung may kadugtong na bagay ka talaga sa dalaga ko. Ito gidya ang pinaka the best na mga pakulo ng mga nanay para sa akin mga inday, yung dadayaw-dayawin nila ako na gwapo para makakaayo sila sa presyo kag makakahingi ng paaman. Pero kay mabait naman akong tao, kada siling nila na gwapo may paaman gid Umabot na nga sa punto na naikot ko na yung proper ng barangay namin dito to mga inday. May natira pa na 6 na tagbintiho na bigkes kag may 4 na puloon. Ang ginagawa namin ni GL noon, basta gani nakaunti na lang yung natira dito. Dito na namin ginadiretso sa may sitio Mambusaw. Abaw, kawawa man minsan itong mga taga sitio Mambusaw totoo mga inday mong kay noong naglalako kami ni GL ng talong. Pagdating namin dito sa may sitio Mambusaw, mga maliliit, tiko, mga kisil, kag may uod paminsan. Amo na lang ng mga natira sa kanila. Kay dito namin ginapapaubos yung mga tira-tira sa aming ginabibinta mo. Pero kay wala silang magagawa bumibili pa rin sila. Yung ginagawa namin, binababaan lang namin yung presyo Abaw dito totoo mga inday, masaya ako dahil bumili si ma'am dito ng isang bigkis na sitaw. Ay sa wakas nabawasan gid itong 6 na bigkis ng talong ko ba. Kaso kay ang sadya lang gid dito mga inday, 1,000 man yung pira ni ma'am. Maaga pagani ito, 1,000 dayon ba? Sabi ko, wala ka gida sang maliit-liit dyan ma'am. Sabi niya, ibinayad ko man gani yan sa yuto kay para masinsilyuhan. Abo-abi ni ma'am guru damo na ko binta ba? Ati tapos gid ito sabi ko sa kanya, babalikan lang kita mamaya kay hahanapan ko muna ng pangsusuklian. Amo to nagpatuloy naman ako itong mga inday para mabinta itong 5 bigkis. Akala ko madali lang itong mauubos. Sus, ang dudugay pala.
Sa lahat na gulay na nailako ko to mga inday simula noon, itong sitaw gidya palagi ang pinakamahirap ipapaubos. Kaya ang iba kasi na mga manugbakal to mga inday, dugay pa daw nila na sige kain ng sitaw, yung tuhod nila daw ay parang bibitaw. Kaya minsan ang sarap na lang sumigaw ng bakal na kayo balatong para inyo uyab sa inyo lang magtungtong. Pero ang lilisod pa rin niya to mga inday. Tapos minsan inaayawan o nire-reject ako ng mga nanay sa inaalok ko. Amo na minsan na hindi na ako na masyadong naaapektuhan kapag nire-reject or inaayawan ako ng mga dalaga. Kaysa mga nanay pa lang nila, bastante na kuya. Abaw dito sa Kaloyan to mga inday, kinaubos gid man ang aking tinitinda dito. Ti ang problema ko naman ngayon ay ang 1,000 ni ma'am kung paano ito mapapasuklian. Nagpasinsilyo ako dito sa mga tindahan sa may sitio Mambusaw. Wala gid silang sinsilyo dito. Ti ang ginawa ko, bumalik ako dito sa may proper sa barangay namin. Tapos kumain ako dito sa may Caitlin Snack House. Binirahan ko ng kain dito dasig-dasig sa akin to mga inday. Tapos doon sa may tion na magbabayad na ako, ibinayad ko yung 1,000. Sabi ni Tito GM, abaw, wala ka gid sang maliit-liit to. Ti gaya nga ng sinabi ni ma'am sa akin kanina, sinabi ko din kay Kuya GM na binayad ko man gani iyan sa yunong kay para masuklian. Abaw, damay-damay na lang ito tayo nito ya aga pang banwaya. Ti wala mahimo sinong GM guluwa mga sinsilyo ya Dayon noong natanggap ko na yung sinsilyo, inihatid ko naman ulit yung sukli ng $1,000 million ni ma'am. Ti kay daw mahaba-haba na itong buhok ko totoo mga inday, ti kailangan na siguro itong patatabasan. Amo to nagpagupit na muna ako dito kay Migo Abloy ho. Dayon pagkatapos kong magpagupit dito ay umuwi na ako dito sa may bahay kay maligo muna ako dahil ang kati-kati sa liig yung mga pino-pino na buhok. Noong nakabihis na ako dito to mga inday, kumain ako ulit. Kaunti lang kasi yung kinain ko doon sa ila ni Kuya GM na snack house. Ang importante kasi kanina ay masisinsilyuhan lang yung 1,000 ni ma'am. Dayon noong nag-alauna na ng hapon dito to mga inday, pumunta naman kami dito sa may kabilang bukid namin dahil mag-aani kami ng talong. Ito na pala yung pang-anim na anihan namin ng talong to mga inday. Pang-anim na ito na anihan doon sa may baba dyan ho, papunta dito sa may tinatayuan ko, pero yung nasa itaas na yan ho, na nagsisimula pa lang sila sa pagbubunga, pero meron namang mga malalaki na bunga dyan. Kasama ko pala dito ngayon si mama kag si tito to mga inday. Dito pala sa kabilang bukid namin to mga inday, tinatawag namin itong pakbet farm dahil ang lahat ng mga gulay na sahog-sahogin ng mga pakbet ay nandito lahat. Meron ditong talong na very long, meron din ditong ampalaya na ang pait kung ampalayain ka bigla. Tapos meron ditong okra kag saluyot na ang dadanlog. Meron din ditong tanglad, kalabasa na pampalinaw ng mata para makita mo na hindi ka na mahalaga. Yung sitaw na dapat kang kumain ng sitaw para malaman mo na ang mahal niya ay hindi na ikaw. Kung dito ka titira sa may kabilang bukid namin, totoo mga inday, sigurado na ang iyong buhay ay kukulay. Dito kami ni Tito ay ginbirahan na namin sa pagmamumuksi ng mga bunga dito ng talong to mga inday. Tapos hinahakot lang namin papunta dito sa may gilid ng kubo dahil si mama naman yung nagkaklase-klase nito. Dapat kasi na nakaseparate yung primera, segunda at tercera dito to mga inday. Tapos yung mga tiko na may mga uod. Yung presyo pala ng wholesale ng talong dito sa amin to mga inday ay 60 pesos bawat kilo ng primera. Medyo mataas pa kasi yung presyo ng talong dito ngayon. Sana ay mababawi natin yung kapital dito. Sobrang laki pa naman ang kapital nitong gulayan namin. Pagkatapos naming mag-ani ng talong dito to mga inday, pumunta naman kami sa may ampalayahan. Ikalawang ani na din dito ng ampalaya namin to mga inday at 50 pesos naman yung wholesale nito. Medyo mababa lang yung presyo ngayon ng ampalaya to mga inday, kaya gadugok mo ng mga ampalaya sa merkado. Kaya mas mabuting maraming uri ng gulay ang itatanim mo para kung medyo lugi ka sa isa ay makakabawi ka doon sa isa. Noong nalagay na namin lahat sa sako, totoo mga inday, hinakot na namin yung mga naaning gulay at papunta doon sa may tricycle. Tamang-tama din na dumating dito si Papa. Galing kasi siya sa may Cabancalan City to mga inday dahil doon ginanap yung baccalaureate at graduation. Siya kasi yung nag-attend sa graduation ni JL. Graduate na pala si JL ngayon to mga inday sa kurso niyang mechanical engineering. Kaya sobrang proud talaga ako sa mga kapatid ko dahil tinupad talaga nila yung pangako nila na makapagtapos ng pag-aaral. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos kung ano man yung mga narating nila ngayon. Syempre sobrang proud din ako sa mga magulang ko na ginagawa talaga yung lahat para lang na makapag-aral kami to mga inday. Hindi ko akalain
masayain na yung kabuhayan namin noon na pagtitinda lang ng mga sibuyas at iba pang mga sahog-sahogin sa ating niluluto doon sa may merkado. At ngayon naman ay nagtatanim na naman kami ng gulay. Hindi ko inakala na siya pala yung ibinigay na kabuhayan ni Lord sa amin at makapagpapatapos sa 4 kong kapatid sa kolehiyo. At sa kabila nga po ng mga paghihirap at sakripisyo na yon, dagdag pa doon yung mga pang-underestimate ng mga tao sa paligid na hindi daw si Papa makapagpapatapos ng mga anak niya sa kolehiyo dahil sa kahirapan. At yun nga po, sa grasya ng Diyos, nakapagtapos gid sa kolehiyo yung 4 kong kapatid sa kurso nilang Mechanical, Electrical at Agricultural and Biosystem Engineering. Ako naman ay kaluyan, magti-third year na ngayong pasukan sa kursong Bachelor of Science in Agriculture. Hindi ako nag-engineering, totoo mga inday, dahil nasa field man ng agriculture yung mga hilig ko. Kung nag-engineering man ako siguro ngayon, siguro kakayanin ko din naman, kaso hindi hamak na struggle siguro yung ma-experience ko doon. May kanya-kanya naman tayong journey sa ating buhay at ito naman yung journey ko sa aking kabuhi. At naniniwala naman ako na kung nasaan ka man ngayon, dyan ka inilagay ni Lord dahil dyan ka nababagay at dyan ka magtatagumpay. Nasa Diyos naman yung awa at nasa tao naman yung gawa to mga inday. Kaya nakadepende naman yan sa'yo kung paano ka kumilos para sa tagumpay ng kinabukasan mo. O dahil kay uuwi na kami sana ay na-enjoy yung mga nangyari sa araw ko. Hanggang dito na lang. Bye-bye, ingat!